The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The views and Arangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Arangkadang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radio Agri 90.1 FM Facebook page. Ayan. Welcome po sa special episode ng Usapang RCEF. Ako po si Gian. At ako naman po si Pia. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan sa special episode ng Usapang RCEF. Ayan. Bago po tayo mag-umpisa ay babatiin po muna namin ang aming mga butihing director. Director 4, Sir Dionisio G. Alvendia. Director 3, Sir Joel V. Dator. Sir Elijah Z. Davalos, ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services. Sir Andres M. Tuates Jr., BPED Chief and Interim Head of Coconut Trust Fund Facility Management and Operation Division. And to Sir Nelson C. Santiago, LSD Chief and Interim Director for Research and Development. And syempre, binabati rin po namin ang aming mga section head sa STIPS and sa STIDS na sila Sir Jet Molek Subaba at si Ma'am Besgie S. Magararo. At syempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig at sa mga naka-fieldwork po at sa ating mga magigiting na security guards at sa ating mga drivers na kasalukuyang nasa travel. Naway lagi po kayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. Ayan. Sa bagong usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Mula sa layunin ng programa, requirements upang maging benepisyaryo, mga teknolohiyang ipinapamahagi, benepisyo para sa magsasaka at kung paano ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Ayan. So, nung huling episode po ay tinalakay natin sa ating special episode ang RCEF Mechanization Technologies ng RCEF 2.0. Kasama po natin si Ms. Monique Ann Tolentino ng FMFOD ng ating ahensya dito po sa PhilMec. Kaya kung na-miss po ninyo ang previous episode na ito ay maaari po ninyo itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. Ayan, tama ka dyan, Ate Pia. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Panoorin at pakinggan po natin ang Balitang RCEF. RPS beneficiaries sumailalim sa Enterprise Needs Assessment Activity. Binisita ang 14 FCAs at LGU sa isinagawang Enterprise Needs Assessment ng EDB katuwang ang FMFOD para sa piling benepisyaryo ng RPS mula Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan noong March 2 to 6. Layunin na aktibidad na suriin ang kasalukuyang operasyon ng rice processing enterprises at mga plano nito para sa sustainable na operasyon. FCAs nagsanay sa land preparation at harvesting technologies. 13 FCAs mula sa Northern Mindanao ang lumahok sa isang specialized training course tungkol sa land preparation at harvesting technologies sa Valencia City, Bukidnon noong March 10. Nasa 25 na kalahok mula sa lalawigan ng Bukidnon, Misamis Oriental at Lanao del Norte ang dumalo sa pagsasanay kung saan natutunan nila ang tamang paggamit at maintenance ng mga makinarya. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. I-like at i-follow din po natin ang social media accounts ng Radio Agri 90.1 FM.
Ayan, so ngayong special episode po natin ay makakasama po natin si Miss Gina Cosme mula po sa Caridad Sur Farmers MPC ng Llanera, Nueva Ecija. Tatalakayin po natin ang kwento ng ating Women Farmer Beneficiary for celebrating Women's Month. Ayan, so kasama po natin si Miss Gina. Baka may gusto po kayong batiin, ma'am, or i-shout out. Magandang umaga po sa ating lahat. Akin din pong binabati ang aking mga kasama sa kooperatiba, ang aming pong chairman, na isa rin din pong babae, Jenaline de la Cruz. Ang aming pong treasurer, babae din po. Ito po ay si Jovita Cabasilio. At ang aming secretary, si Marisol Ventura, at ang aking pamilya, ang aking asawa. Artista na ako. Ayan po, yun lang po sa aking mga kasamaan sa kooperatiba, ang bumubuo ng mga miyembro po ng Caridad Sur Farmers MBC. Ayan, talaga namang women empowerment pala ang Yes. co-op nila, ma'am. Ano. Ayan, para po umpisahan ang ating talakayan, para po sa mga hindi nakakaalam, maaari nyo po bang ibahagi sa ating listeners at viewers kung ano nga po ba yung naging karanasan ninyo bilang isang babaeng magsasaka at benepisyaryo po ng RCEF sa inyong samahan OFCA? Pagiging isang babaeng magsasaka, una sa lahat, apakahirap patunayan ng isang babae sa pagsasaka. Maraming diskriminasyon, yan. Pero isa din doon yung factor na pagiging isang leader ng isang samahan na samahan ng agrikultura, katulad nga po ng aming kooperatiba. Ako din po isang manager ng aming kooperatiba. Bilang babae, nandun po talaga yung hindi pagtitiwala minsan ng mga nakakarami. Dahil ano po natin na yung bilang isang babae, para po bang limitado ang kakayahan. Ngunit pong ipapakita po natin yung pagpupursige natin bilang babae at ipakita po natin yung kakayahan natin. Mapagtatagumpayan po natin at makukuha natin ang tiwala natin. At naniniwala naman po ako bilang isang babae at bilang tumatayo po ngayong tagapamahala ng aming kooperatiba, malaki po ang impact na kung nasaan pong aming kooperatiba ngayon. Gaya nga po ng sabi ko, halos kami po na namamahala sa management po ay mga babae. Kaya po, women's power po. Ayan. Ma'am, para po sa ating pangalawang katanungan, paano naman po, ma'am, nakatulong ang RCEF sa pagpapabuti po ng kabuhayan at produksyon sa inyong samahan? Pakalaki po. Kasi po, nung panahon na wala pa po ang RCEF, andun po yung walang seguridad kung kailan maaani yung palay mo, maaring malaki po yung mga nasisira. Dahil nung araw, wala pa po tayong mga harvester, wala mga rotavator. Madami po ang nawi-waste. Ano po. Ngayon po, dahil po sa RCEF, lalo na po sa samahan namin, yung seguridad ng pag-ani ng kanilang mga bukirin, na hindi na po kailangan makisuyo doon sa mga private. Yun po ay malaking bagay na po yun. Kasi po masusustain po yung ani nila. At bilang kasapi din po ng isang kooperatiba na beneficiaryo po ng RCEF, ang tawag po doon is nakaka-menos. Kaya extra income kasi mas pong mababa ang service fee po ng kooperatiba dahil sa mga nakuha naming mga makinarya sa RCEF. Ma'am, follow-up question ko lang po. Gano'n na po kayo, ma'am, katagal na beneficiary ng RCEF? Ang una namin natanggap is 2021. Ano po, ma'am, yung mga natanggap yung machine? Yung 2021 namin is yung harvester. Teka lang, 2018 pala. 20. Tapos harvester, and then nakuha kaming walk behind. And then, ngayon, napakapalad namin. Salamat sa programa ng gobyerno kasi nabigyan kami ng rice mill, yung 1.5 tons. Yan po. Saka mga
ang tawag dito sa mechanical dryer. Ayan. Bukod po ma'am sa nabanggit nyo po na karanasan ninyo na hindi nga po sigurado yung kung may makukuha ba kayong harvester para makapag-harvest on time. Ano pa po yung mga ibang hamon po na naranasan ninyo bilang isang babaeng magsasaka at paano nyo po yung nalampasan? Bilang isang babaeng magsasaka, syempre ang tingin po ng karamihan, ang babae ay isang pambahay lamang. Ngunit kung atin pong titignan sa ating lipunan, sa ating po malaki po yung natin, lalo na sa pagsasaka. Kasi as far as as a woman, asawa po ako ng isang magsasaka at isang magsasaka na rin. Lahat po ng pagmamaneho ng mga pangangailangan sa pagsasaka is dumadaan sa aming mga babae. Ngunit lamang sa ating pong lipunan, pag babae ay limitado ang kakayanan. Pero sa ngayon po, sa lalong-lalo sa aming kooperatiba, mas po dumadami ang mga babae na siya nga pong tumatayo bilang magsasaka sa kanilang mga pamilya. At malaki po yung yung hamon po talaga mahirap yun yung patunayan mo na kaya mo. Yun po, mahirap po sa ating mga mahirap, pero kakayanin dahil yung paninindigan mo na i-share yung kaalaman mo. May share mo yung kaalaman mo para mas mapaganda at mas mapaganda yung o kita ng ating pong sakahan. Napaka-motivational ang Ayan. bahagi ni Ma'am. Patunay lang din po na mayroon talagang ambag ang mga babae sa pagdating sa sektor ng agrikultura. Yes, At patunay din po na yung co-op nila ma'am, especially mostly puro sila babae. Ayan. Ayan, mga Karadyo Agri, sana po ay nakapag-take down notes kayo at makatulong po yung mga impormasyong ito. At huwag po muna kayong aalis, mga Karadyo Agri, at magbabalik pa po ang usapang RCEF, kasama pa rin po si Miss Gina. Sa mga nagpaplano naman po magsumite ng application upang maging benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program, ay narito po ang listahan ng PhilMech offices by region, kasama na rin ang mga focal persons na maaari ninyong i-contact. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMech, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMech, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan. Or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan. Or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila. Or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD Office, PhilMech, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917.
For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr. or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aishel Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon, or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan po ang mga regional focals at PhilMec offices na maaari po ninyong i-contact kung meron po kayong concerns regarding po sa RCEF Mechanization Program. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy, ayan, magbabasa po muna tayo ng comments at pagbati sa ating mga live viewers. Ayan. Para po sa mga nanonood sa RCEF Extension Program, watching daw po from LGU Dinas,
Zamboanga del Sur, ayan. Shout out po kay Sir Uzi Mamadra, ayan. Ayan, watching naman from the municipality of Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat, si Sir Jerly Franco. Ayan, tara, kape daw po tayo. Medyo malayo po. So, ayan. So, para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, syempre kasama pa rin po natin si Miss Gina Cosme mula po sa Llanera, Nueva Ecija. Ayan. So, ma'am, para po sa ating susunod na katanungan, paano naman po naka-apekto, ma'am, ang inyong tagumpay sa inyong pamilya at sa komunidad ng mga magsasaka? Malaki po yung epekto po ng tagumpay namin sa pagsasaka kasi sa pamilya ko po, napag-aaral po namin ang aming mga anak. Shout out po sa aking binata, nag-aaral ngayon sa kolehiyo, na graduating na. Salamat sa pagsasaka namin ay natustusan namin ang pag-aaral po ng aming mga anak at kaalwanan sa kabuhayan na mayroon kami. At nakakatulong din ito sa malaki sa aming komunidad, lalong-lalo na po sa aming kooperatiba. Dahil lahat po ng aming miyembro ay mga magsasaka. Ang tagumpay po ng kooperatiba namin ay naibabahagi po namin sa aming mga miyembro na magsasaka at lalong-lalo na sa aming komunidad. Ito, nakakatulong po kami sa mga tinatawag po ng mga ng barangay, nakakapag-share po kami, nakakatulong po kami sa mga medyo mahirap po sa buhay, nakakapagbigay kami ng mga konting tinatawag na mga pamigay namin sa mga ayuda, parang ganon. Ay, naiaabot na namin sa tagumpay ng kooperatiba, sa tagumpay ng magsasaka na miyembro ng kooperatiba. Ito ay naibabahagi din namin sa komunidad namin, sa barangay at minsan mga karating. Ayan ma'am, sa paanong paraan nyo naman po na ipapakita ang kahalagahan po ng mga babae sa sektor po ng agrikultura? Malaki po. Kasi naipapakita po natin to sa pagsuporta. Ayun po, yung pagsuporta po natin sa ating mga kasama. Bilang isang babae, yung positivity kasi ng babae iba eh. Yung through my experience sa pagsasaka, halos babae po yung nagmamaneho. Bagamat yung physical job, yun para sa mga ating mga kasama o mga asawa na nagsasaka. Pero behind the scene po, napakalaki po ng role ng isang babae para pagsuporta po sa pagsasaka. Yung pong mga pangangailangan sa pagsasaka, yung kaalaman lalo. Ngayon po, halos po ang nag-seminar or is karamihan po ay halos babae. Sila po yung mga pinapa-attend, kaya po yung kaalaman, mas malawak na po yung kaalaman ng mga babaeng magsasaka ngayon na itutulong nilang ibahagi sa kanilang mga kasama o mga asawa na nagsasaka. Kaya po siguro sa ngayon po maganda po yung kasi yung partnership bilang babae at bilang asawa ng magsasaka, yung partnership po nila nagbubunga ng maganda sa pagtutulungan po nila. Kumbaga nagiging balance. Yes, nagiging balance po. Kaya po yung babae, malaki po yung nagiging isang contribution sa pagsasaka. Ayan. Tsaka imagine, Ate Pia, iba din yung role nila sa mismong bahay, saka sa kooperatiba, at iba pa rin yung contribution nila sa mismong community nila. Yes. Marami po talaga kayo nagiging ambag. Marami po. Bukod sa pamilya, bilang kasi babae, ikaw ay isang ina, ikaw isang asawa, ikaw isang taga-suporta, at nakakatulong ka sa komunidad mo.
yun po yung minsan sa isang babae talagang pag binigyan mo ng driven talaga maano yan yung vision at talaga napakalawak. Pag binigyan ng pagkakataon is naibabahagi niya ng mas pa yung kaalaman niya. Kumbaga, hindi po natin masyadong kailangan patunayan na rin. Kasi ma'am, sa mga na-share niyo po sa amin, na ang ganda po ng mga naging gawain po natin sa ating community. Yes. Ganyan. So, parang kahit hindi natin masyadong patunayan, kasi meron na po tayong nagagawa. Kumbaga, may nagiging parte po tayong contribution sa atin. Lalo-lalo na sa komunidad po ninyo. Diba, Yes po. Tsaka bukod kay Ma'am Gina, marami din tayo, Ate Pia, na women farmers sa iba't ibang lugar natin sa Pilipinas. Yes po. Ayan. Ma'am, so para sa ating huling katanungan po, ayan, syempre, ano po ma'am yung gusto nyong maipapayo po ninyo sa ibang kababaihan na nais maging matagumpay sa pagsasaka, katulad po ng inyong kooperatiba? Tamang suporta at ipahayag mo yung kaalaman mo. Kasi pag ito po ay hindi naman natin naihahayag, hindi po nila makikita yung kakayahan mo bilang isang babae. Kundi i-share mo ito at upang sa ganun ay malaman ng mga tao na sa paligid mo na ikaw ay may malawak na kaalaman. At dapat yun ay meron kang persistence, yung talagang gusto mo itong ibahagi. Gusto mo itong makita na makakatulong ka dun sa mga kapwa magsasaka mo. Hindi lang to sa babae, maging sa lahat, sa komunidad, upang maibahagi mo to. Yung kaalaman mo na nalalaman mo ay wag lamang itong ay kimkiming, kundi ipamahagi mo ito. At maging positive. Ano man yung mga darating, mga pagsubok, dahil andyan po yung discrimination, andyan po yung pagtingin nila sa babae is mahina. Pero kailangan po positive tayo para mapagtagumpayan po natin yung naisin nating maihayag, yung kahalagahan ng isang babae sa isang pagsasaka. Maging pursuing po tayo. At hindi lang po pansarili, kundi para makatulong din po tayo sa pag-angat po ng kabuhayan ng kapwa natin magsasaka. Napakaganda naman Ma'am Exactly. Gina. Ma'am, napaka-motivational naman po ng inyong, lalo-lalo naman Women's Month po ngayon. Happy Women's Month po sa lahat. Ayan, Happy Women's Month po sa lahat ng kababaihang nakikinig. Ayan. Sa mga magsasaka po. ng Yes po. Ayan. Ayan po ang mga impormasyon na hatid sa atin ni Miss Gina Cosme. Ayan. I-voice out daw po natin ang ating mga nalalaman or i-share. At syempre, dapat maging open din po tayo sa mga bagong kaalaman pagdating po sa agrikultura. Ayan, sana po ay nakapag-take down notes kayo at naging inspirasyon po ang mga kwento ni Miss Gina sa inyo mga Karadyo Agri. Huwag po muna kayong aalis at atin po munang panoorin ang Boses ng Magsasaka. Ako po si Jesse Sanchez. Ako po ang kasalukuyang chairman po ng aming kooperatiba na ang pangalan po nito ay Badeco, na kung saan Barangay Aquino Development Cooperative po. Ito po ay matatagpuan sa Barangay Aquino, sakop po ng Likab, lalawigan po ng Nueva Ecija. Kami po ay nagpapasalamat sa DA, sa RC po, dahil kami po ay nakatanggap ng isang traktora, isang combine, dalawa pong dryer na tig 12 tonners. Napakalaking bagay po para sa aming kooperatiba ang pagkakabigay po ng mga makinarya na to. Kasi po malaking tulong po sa mga magsasaka. Bagamat ito po ay aming pinauupahan, pero hindi po namin kaagad sila sinisingil. Ako po si Jesse Sanchez. Ako po ang kasalukuyang chairman po ng aming kooperatiba na ang pangalan po nito ay Badeco, na kung saan Barangay Aquino Development Cooperative po. Ito po ay matatagpuan sa Barangay Aquino, sakop po ng Likab, lalawigan po ng Nueva Ecija. Kami po ay nagpapasalamat sa DA, sa RC po, dahil kami po ay nakatanggap ng isang traktora, isang combine,
dalawa pong dryer na tig 12 tonners. Napakalaking bagay po para sa aming kooperatiba ang pagkakabigay po ng mga makinarya na to. Kasi po malaking tulong po sa mga magsasaka. Bagamat ito po ay aming pinauupahan, pero hindi po namin kaagad sila sinisingil. Ito po ay pinauutang muna sa amin at saka po mas mababa ng konti yung aming ginagawang paupahan. Alam naman po ninyo na hindi po porke binigay po sa amin ang mga makinarya na ito ay libre. Doon nga po nagkakaroon ng problema yung ibang mga kooperatibang nakakatanggap. Kala po nila kung binigay ito ay libre, pero hindi po. Ibinigay po ito sa atin para po ipanghanap buhay natin, para po ipang negosyo. Lalong-lalo na po yung aming dalawang dryer na bagong tanggap na 12 tonner. Napakalaking bagay po para sa aming kooperatiba. Dahil yung pong aming dalawang lumang dryer ay hindi po namin naagwantahan yung pumapasok na palay ng miyembro namin. Kaya malaking tulong po yung dalawang dryer na ibinigay sa amin. At yung pong mga kagamitan na ibinigay sa amin na mga makinarya, ang kainaman po dito ay available po yung mga gamit nila na kung saan pwede po kaming bumili kahit saang lugar dahil available nga po. Yung pong aming pagkakabigay po ng mga makinarya na to ay talagang malaking tulong po para sa aming kooperatiba at para sa aming mga magsasaka. At kaya po, ako po bilang kinatuwang po ng Barangay Aquino Development Cooperative, lubos po ako nagpapasalamat sa buong pamunuan po ng RCEP at saka po ng DA. Maraming salamat po. Ayan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng makinarya mula sa Licab, Nueva Ecija. Ayan, naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. At dito na din po nagtatapos ang special episode tungkol sa kwento ng tagumpay ng kababaihang magsasaka ngayong Women's Month kasama si Miss Gina Cosme mula sa Caridad Sur, Farmers MPC ng Llanera, Nueva Ecija. Ayan, maraming salamat din po sa pagbabahagi ng inyong kwentong tagumpay at mahalagang impormasyon para po sa ating mga listeners at viewers. Thank you po ma'am. Kahit busy po kayo, napaunlakan niyo po ang aming invitasyon. Isa pong kagalakan. Ayun. So, maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa episode natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEP Mechanization Program. At shoutout na lang din ako, partner. Nagpapa-shoutout kasi, ayan, ang aking kaibigan, si Edward Gonzalez, mula sa Security Bank, Apalit, Pampanga Branch. Ayan. Ayan, hanggang sa susunod po, ako po muli si Gian. At ako naman po si Pia. Laging tatandaan na sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEP, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Dito sa Radio Agri 90.1 FM, PhilMec. We are located at ACME Kern Building, PhilMec Main Office, Science City of Manila.